Game, eto kay Guo naman tayo mga boss. Pag-ugnayan. Talagang mukhang sinasabi nila na si Alice Guo, no, ay spy, mga kababayan. Just Vincent! Oh, pakinggan nyo po mga kababayan, ha? Pakinggan nyo po mga kababayan yung balita patungkol dito kay Alice Guo. Brenda Barton, shoutout sa iyo. Tukoy na isang Chinese spy umano, si Alice Guo. Ayan. Dala inilahad ni Senador Rita Ontiveros na nakipag-ugnayan sila at nakapanayan nila ang isang nagngangalang Wang Ugue. Siya ay isa umanong dating nakasama sa Zelda at naging matalik na kaibigan. Ayan, no? Ano pangalan niya? She told me something about this situation when he was in prison. No? Ni Xu Jijiang na isang self-confessed Chinese spy na lumabas sa documentary video ng isang foreign news channel na Al Jazeera. Pero mga kababayan, yung hindi po Pilipino, no, na nakaupo po bilang alkalde ng isang lungsod. Nako, mga kababayan, delikado na po yun. Bakit? Kung sakali naman kung sakali lang, na pogo lang talaga ang gusto nilang proteksyonan, pwede naman yung mga mag-abot na lang sila kung sino yung nakaupong mayor doon. Ano? Bakit umabot pa sila, mga bossing? Naiupo po si Alice Guo. Wang Fuji, sabi ni Just One Me, Mayano. Biruin nyo mga kababayan, syempre mayor, di ba? Yung mga details, yung mga importanteng mga dokumento, etc., na makikita niya doon sa kanyang laptop, no? Dahil nga po sa parte po siya ng gobyerno pwede niyang ipadala doon sa China. Ito yung plano nila. Ganito yung mga plano dito. Babasagin po ng China yon. Di ho ba? Sino ba kasi tumulong dito kay Alice Guo para makaupo bilang mayor? Sabi naman niya, si dating Pangulong Duterte, tinulungan siya para maging mayor daw. Ano ho? Tapos yung dating mayor na bago siya maupo, inendorso pa siya. Ibang klase. Biruin nyo ho 400 lang ang lamang ni Alice Guo doon sa kalaban niya. Aba, walang nagreklamo. Tinanggap agad yung pagkatalo. Kung sa iba-iba ho yan, mga kababayan, minsan niya umaabot na ng 100,000 yung lamang nung kalaban Pero talagang inilalaban. Manalo lang sila. Dito, 400 katao ang lamang. Wala na, hindi na inilaban. Ma'am, Wilfred, shoutout po sa iyo. Amuse Lemming from watching from Quezon City. Ayon si Senador Ontiveros, chairperson ng Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, si Wang Fuji ay may hawak ng lahat ng files ni Xi Jinjiang kung saan kasama rin ang files ni Guo Waping o mas kilala bilang Alice Guo. Sa pagdinig ng Senado, pinakita ng mambabatas ang video ng kanilang interview kay Wang Fuji kung saan isiniwalas nito ang kanyang nalalaman kaugnay kay Alice Guo, partikular na ang pagiging isang Chinese spy o espiya nito. Siyempre, sa loob po ng kulungan, mga kababayan, pag wala kang magawa, hanap ka ng kakwentuhan dyan, no? Kwentuhan kayo, hindi mo nare-realize, nasasabi mo na pala lahat. Sabi ni Mark, kung maka-China ang mananalo, nakakatakot, baka ibenta ang Pilipinas at maging komunista tayo. Ganun po talaga ang mangyayari doon, mga kababayan. Ganun po talaga ang mangyayari ho doon. Muntik na nga. Tingnan mo, hindi na nga tayo pumapalag-palag dati sa usaping West Philippine Sea. Okay na lang tayo ng okay dati sa usaping West Philippine Sea. Dapat po yung usaping West Philippine Sea na yan, tapos na. No? Kaso hindi po pinaglaban ng dating Pangulong Duterte. Hawak niya na yung resulta ng UNCLOS, yung pagkakapanalo natin. Walang ginawa. Tumahimik lang ho. Hindi man maingay yung naging balita doon, pero kung i-analisa po natin, mga kabayan, yung pagtahimik ng dating Pangulong Duterte para sa West Philippine Sea, para ho sa akin, unti-unti ng pagsasawalang bahala, no?
Tama ba yung word na ginamit ko? Pagsasawalang bahala o kumbaga binabaliwala na nila, no? Hayaan mo siya diyan makuha o hindi. Pero kung talagang ipinaglaban ho yun, mga kababayan, ora mismo, pagkakuha ng mga papeles, dokumento na tayo ay nanalo patungkol sa West Philippine Sea, rekta na yan, ipagtatanggol niya na. Dahil po alam nyo, baback up yung mga bansa, mga malalaking bansa po para suportahan tayo, para igalang yung pagkakapanalo natin. Kaso hindi po ginawa. Ano? 其实佘志阳先生保管的解密档案的内容非常多。 Sandali lang. Paano ko naman maiintindihan? Sana merong translator. 而且我也只是在他授权下解密了一部分内容而已。郭华平并不是什么特殊的，只是正好有一份他的国安背景的资料在里面。他的情况和 ayun po, naintindihan nyo mga kababayan? Ayun, nasa ibabaw pala Ulitin nga natin. Nasa ibabaw pala yung translator may translation sa taas. Ulitin ko konti game. 而且我也只是在他授权下解密了一部分内容而已。郭华平并不是什么特殊的，只是正好有一份他的国安背景的资料在里面。他的情况和佘志良先生有很多相似的点。 我也只能说到这里了，因为我不是佘志良先生本人。按照我和佘志良先生的约定，我只能透露这么多了，抱歉。Spy daw mga kababayan. Hindi ko nakita agad yung yung translation, nasa taas pala. Tuloy natin. Dumalo sa Senate Committee hearing sina Alice Guo, kapatid nito na si Sheila Guo, Cassandra Leong at Sual Mayor Liseldo Kalugay. Sa unang pagkakataon naman ay haharap sa Senado si dating Philippine National Police o PNP Chief Benjamin Acorda Jr. Ito ay matapos makita sa Acorda sa mga larawan kasama ang ilang personalidad na itinuturong sangkot sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Dumali rin dito ang 7 umano'y POGO incorporators na konektado umano kay Alice Guo at maging ang iba pang dati nang naimbitahan sa mga lahat na nahuhuli po mga kababayan, lahat na nakukuha. May isa na lang pong hinihintay na makuha, no? Na maibalik po sa Kongreso at Senado. Wala pong iba kung hindi si Harry Roque. Ano, Sir Tony Nobla, nakita mo na ba dyan si Harry Roque pakalat-kalat dyan sa Japan? Yun ang importante makuha no? Kailangan makuha yun. Nasaan na kaya si Roque ngayon? Malamang yan nasa Pilipinas pa din po kasi lalo na hindi agad-agad makakalabas yan. Bakit to? Di ba napagalitan na nga yung Bureau of Immigration, mga kababayan, nung panahon na si Go, yung nakalabas. Tapos, hahayaan lang nila na makalabas si Roque. Unless, kung nag-backdoor at nagbangka yung si Roque, mga boss, baka lumubog naman. Medyo mabigat ng konti si Harry Roque. Mga kababayan, sana makuha na si Roque. Ano? Pero naman, party-party na at happy-happy na. Malaman natin yung mga dokumento, etc. Kung ano ba ang koneksyon talaga ni Boss Roque sa POGO.